Right, good morning, church. Amen. Ang inaw. Amen. Inaw ako. Oo, nakabilang. Now, tuyo pa ang ibanaw. Dapat puntaw na kita kay Domingo Subong. Tungod lang, no, mabigat ang puso ko. Kasi maraming mga members wala ngayon. Dapat after ng ating church anniversary, excited tayo. Paano ngayon? Daming absent. Dapat gano'n. Iba pa sa inyo, late. Alam niyo mga kapatid, members, now let's honor the Lord not only just by our presence, but also by our punctuality. Intindihan niyo yun? Hindi po sapat na i-honor natin ang Panginoon natin sa ating presensya. Higit lalo, dapat i-honor natin ang Panginoon sa ating oras. May iba sa inyo, tapos daw sa school dumating. Tama yun. Kung mahalaga sa inyo ang salita ng Diyos, dapat sa school pa lang, dito na tayo. Anong oras tayo mag-umpisa? 8:30. Dumating ka, 10 o'clock. Anong tawag doon? Hindi natin ginagalang ang Diyos, ang oras ng Diyos. Maaga tayo sa ibang bagay, maaga ka sa trabaho mo, maaga ka sa pag-eskwela mo. Oras ng Panginoong Diyos, binabastos mo. Wala kang respeto. Mas matino pa sa atin ang Iglesia ni Manalo. Okay man kayo sa akin, pero totoo yan. Niklaim natin na Christian tayo, pero sa ating oras, wala tayong respeto sa Diyos. Kaya tigyan mo, may mga anak siguro, pero kayo Brad, may mga malaki ng anak ninyo. Lalo na pagkalapit bahay natin sa simbahan. Dapat mas maaga pa dapat kayo kaysa malayo. Respetuhin natin yung araw ng Diyos. Kung kinikilala natin ang Sunday, Lord's Day, dapat maaga tayo. Huwag natin baliwalain ang oras ng Diyos. Bakit kaya mong maging maaga, madaling araw? Oras ng Diyos, di mo magawa. Sana magbago na tayo, mga members. Huwag natin gawing normal ang magiging late. Hindi normal yan, abnormal yan. Paliyo tayo, ako, galing din sa Marvel. Hindi ako nakatira dito. Pero sinisikap namin maging maaga. Late ka lang Sunday, late ka ngayon, lagi ka na lang late. Tapos pag-pray ka, Panginoon, i-bless mo ako. Magsuri tayo sa ating puso kung tama ba. Kaya tayo please, Luke 15. Lalo na mga Sunday school teachers, dapat maaga kayo. Verse 25 to 32. To 32. Ako magbasa 25, kayo sa 26, sabay-sabay tayo 32. Luke 15, verse 25, Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he said unto him,
thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment. And yet thou never givest me a kid, that I might make merry with my friends. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. 32. It was meant that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Precious Lord, salamat this morning, kami ay makapag-aral, makapag-pakinig ng iyong banal na salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang aming puso ay tender, willing magpa-review, willing makinig, willing makorek sa aming puso. And help us, Lord, na makita namin ang aming sarili sa pamagitan ng mensaheng ito, especially, Lord, the elder son, kung anong ugali siya meron na dapat maging salamin namin, na baka matulad kami ng elder son, na hindi kami aware, hindi namin namamalayan, na nasa Father's house kami, pero ang aming puso ay hindi tama. Kaya ngayong umaga ay tama yun, Lord, aming puso. Alisin niyo sa amin ang mga negative spirit, negative attitude, critical spirit, at palitan niyo, Panginoon, ang submissive heart. Willing magpakumbaba, willing mag-submit sa iyong salita, willing mag-submit, Lord, sa mga rebuke, para sa aming ikakabuti, Panginoon. Abang po, Lord, I pray sa mga members na maging maaga kami, itama namin ang aming attitude toward Lord's Day, na dapat galangin namin, respetuhin namin ang araw ng Sunday. Huwag namin gawing normal, maging acceptable, Lord, ang pagiging late sa simbahan. Importante ito, kung ang mga kulto, Panginoon, maaga sa simbahan, early sila. Bakit kami, Panginoon, mahirap maging maaga sa amin? Bakit di namin kayang maging on time sa inyong oras? Ang pag-singing pa ng Panginoon, importante na po yun. Kaya I pray na sa lahat ng oras, Panginoon, namin pananambahan, tulungan niyo na early kami, Panginoon. Gawin namin ito hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa tao, gawin namin ito dahil mahal namin ang Diyos. Lord, this morning again, be with us and give wisdom and strength to your servant. In Christ's name I pray. Amen. And amen. Be seated. And thank you. The prodigal son who never left home. That's our message today. The prodigal son who never left home. Ang isang anak na hindi po umalis sa bahay. Now, very familiar ito na story. Pag sinabing prodigal son, alam na natin. Meron tayong idea pag sinabing prodigal son. At pag sinabing prodigal son, ay tumutukoy agad ito sa bunsong anak. Na alam natin, sa ating binasa, hindi na natin sinabi dito, mga kapatid, pero sabi ng Bible, may isang tatay, may dalawang anak na lalaki, the younger and the elder son. And one day, itong pong bunsong anak na lalaki, lumapit sa ama at hiningi niya ang kanyang parte. Sabi niya, tay, hindi ba ibigay na ang aking parte sapagkat gamitin ko? Sa madaling sabi, gusto niya na maging independent. At siguro yung tatay, nung una, ayaw ng tatay kasi alam niya na hindi pa reliable yung anak niya. Alam niya na hindi pa maasahan yung anak niya. Alam niya na hindi pa mature yung anak niya. Alam ng tatay na hindi pa kayang i-handle ng anak kung anong bang parte meron siya. Maybe hesitant yung tatay, but at least assume, mga kapatid, na itong anak na younger ay tawag natin, i-insist niya. No? Ina-insist niya, tayo, bigay mo na, di ba? Para yan sa akin. So dapat
So siguro, later on, nakukulitan yung tatay, binigay na lang ng tatay. At nakita natin kung anong nangyari. Hello, amen? Ano ang ending sa story? Ginasta niya yung kanyang yaman, ang kanyang parte, pumunta sa malayong lugar, at doon minardas niya lahat ng kanyang pera. At to the point, mga kapatid, na naubos. Hindi niya in-invest sa tama. At dumating yung punto na siya po ay nagutom na. To the point na talagang gutom siya, wala na siyang makain, na kung saan ay willing na lang po siya na magiging alipin, magiging servant sa isang bukidin. At hoping na makakain siya. Pero sinabi ng Bible, hindi man siya binigyan ng pagkain. At in fact, sabi ng Bible, na halos gusto niya nang kainin, pati yung pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy. Ganun po katindi ang sinapit ng bunsong anak. And then later on, habang doon siya gutom na gutom, na-realize niya, sabi niya, sa aming bahay, kung gaano ako kagutom ngayon, kasalat, kakulang ng pagkain, ganun po kadami. Plenty ang pagkain, sobra-sobra yung pagkain sa amin. Na pati mga ilipin ng aking tatay, ay sobra-sobra yung pagkain. Samantala ako dito, halos mamatay na sa tindi ko ng gutom. Amen? Yun ang naisip ng bunsong anak. Na-realize din niya, sabi niya, why not, uuwi ako sa aming bahay, sa aming tahanan, at sasabihin ko sa aking tatay, ay, patawarin niyo po ako, nagkasala ako sa langit, nagkasala ako sa inyo, at pwede po ba, wag mo na akong isipin na anak, kundi isipin niyo na lang po ako na isa sa inyong katulong. Ayun din nasa mind niya. Na-realize niya na, kaysa mamatay siya, ipailan niya yung pride, why not, umuwi siya, maghingi siya ng tawad sa kanyang ama, at hindi na siya mag-expect ng anything, importante lang makakain siya. Kasi na-realize niya, yung kanyang parte, naubos na. At wala na siyang karapatan na humingi pa na something galing sa kanyang ama. So yun po mga kapatid, umuwi siya. Sabi ng Bible, nung malayo pa lang, tanaw na siya ng kanyang tatay. Nakita na siya ng kanyang tatay. Nasa malayo. At sabi ng Bible, inarin ko na lang ito, nung habang malayo pa, at naaninag ng tatay niya ang kanyang anak. Ay sabi ng Bible ay hindi po nakatubili yung tatay, siya po'y tumakbo, tapos kanya pong mga kapatid, gihampo niya ang kanyang anak ng mahigpit at hinalikan. At sabi ng Biblia, kung ano yung nasa isip ng anak na yun, nung hindi pa siya umuwi, sinabi niya. Sabi niya, ay, ako'y pinagkasala sa inyo at sa langit. At hindi na po ako karapat-dapat na i-consider o tawagin ninyong anak. Tawagin na lang ninyo ako o isipin na lang ninyo ako na isa sa inyong mga katulong. Pero nakita natin yung response ng tatay. Sabi niya sa kanyang mga alipin, lagyan niyo ng singsing ang kanyang daliri. Lagyan niyo ng sapatos ang kanyang paa. At ibigay niyo sa kanya yung napakagandang damit. At kayo po'y magkuha ng bata na bata pa. At atin pong gatayin. Okay? Sapagkat ang aking anak na nawala ay nakita ko na. Ang aking anak na namatay ay nabuhay na magbuli. That is why tayo po'y magsaya. Nakita niyo po yung attitude ng tatay. Mga kapatid, amen? Okay? Verse 32, and he said unto him, Son, verse 32, it was meant that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again, and was lost
and is found. So yun po mga kapatid, ang nangyari sa younger son. Pero, tingnan natin ang another side. Ang isang kapatid. The elder son. Ano ang response ng elder son? Ano ang reaction ng elder son nung umuwi ang kanyang younger brother? Diyan ba tayo? Ito yung titingnan natin. Ano yung reaction niya? Ano yung response ng son nung nakita niya na umuwi ang kanyang kapatid? Now, by the way, anong ibig sabihin ng prodigal? Pag sinabing prodigal, hindi rin mo natin maririnig. Alam na natin anong ibig sabihin pag sinabing prodigal. Pag sinabing prodigal means waster. Waster or wasteful. Taga-waste. Ano ba yun? Waster. Para walang kwenta. Hindi mo ibigyan ng halaga. Yung isang bagay. Baliwala lang sa'yo. Waster o wasteful. Ano pa? Pag sinabing prodigal son, ibig sabihin rebellious. Nagre-rebelde. Ano pa? Pag sinabi mong prodigal, not only waster, not only rebellious, but also stubborn. Matigas ang ulo. Ayaw magpasabi. Nagre-rebelde. Hindi magpakorek. Madaling ma-offend. Ilonggo, gasungkod, sunggudero. Hindi na makipagsalita, ayaw na, hindi na umiimik, hindi na namamansin kapag nasabihan. Ayaw magsabi. Ang tawag doon, stubborn. So yun po ang description. Pag sinabi mong prodigal, yun ang kanyang trademark, yun ang kanyang characteristic, ang kanyang qualities. Waster, stubborn, and rebellious. Now, tingnan natin, mga kapatid, alam lang natin, ang younger brother, prodigal son. Pero don't you know na ang elder brother ay magiging prodigal son din? Hindi siya obvious na layas. Hindi siguro ang elder brother, mga kapatid, nag-waste ng kanyang share. Hindi niya kinuha yung kanyang mana sa tatay. Nandun siya kasama yung tatay niya. Nagtatrabaho siya araw-araw. Sumusunod siya. Hindi niya sinusuwa yung utos ng tatay. Pero nandun siya, nagiging prodigal son din siya. In what area? Sa kanyang puso. Number one, sa anong area mga kapatid, nagiging prodigal ang elder brother? Number one, he has the attitude of unforgiving and being bitter. You know, sa anong area nagiging prodigal son ang kapatid na matanda? Nagiging unforgiving siya at nagiging bitter siya toward his brother. Bakit? Hindi siya masaya. Nung umuwi ang kanyang kapatid na matagal na nawala at nagdulot po ng lungkot sa kanyang tatay, pinintak akala ng tatay patay na ang kanyang anak. And maybe nag-assume din itong elder brother na patay na ang kanyang kapatid. Di natin alam gaano katagal na wala itong younger brother. Pero sa halip na masaya siya na nakauwi buhay ang kanyang kapatid, masaya siya na ang tatay niya naging masaya na rin kaya nakita niya ulit ang kanyang anak. Pero anong ginawa ng elder brother? Look at verse number 20. Look at verse 20. Verse 26, and he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him
safe and sound. So nung umuwi po itong elder brother, nung malapit na siya sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan. At nakita niya may sayawan doon sa bahay. So nung hindi pa siya pumasok, tinawag niya ang isa sa mga servants. Sabi niya, anong nangyayari? Anong meron dito? Bakit may mga music? Bakit may sayawan? Anong nangyayari? Ano bang party dito? Anong event? Sumagot po yung servant, sabi niya, Sir, ang iyong tatay po ay nagpakatay po ng baka. At ang tatay niyo po, sapagkat ang iyong kapatid ay umuwi po. Nag-uwi po ng buhay ang iyong kapatid. Kaya nag-celebrate po ang tatay ninyo ng Thanksgiving celebration. Kasi po, nag-uwi yung kapatid ninyo na matagal nang nawala. So nung narinig niya, ano ang response ng kapatid? Sa halip na happy siya, sa halip na excited siya, sa halip na i-welcome niya ang kanyang kapatid, iba ang kanyang feeling. Look at verse 28. And received him safe and sound. And verse 28, and he was happy. Ano ba? Baka ba yung Bible mo? Ano sabi ng Bible? And he was angry. Hello? Angry ang pagsabi ng Bible. At yung sinumapagtay, kung sinabing angry, not just na-offend ka, nasaktan ka. Pag sinabing angry, parang gusto mong manuntok. Pag sinabing angry, talagang gusto mong saktan yung isang tao. Okay? Nakaranas ka naman ng ganong feeling na hindi ka lang kontento na parang galit ka sa kanya pag nakita siya, pero parang gusto mo siyang saktan para masatisfy yung feeling mo. Ganun ang nangyari sa elder brother. Hindi lang siya galit mga kapatid, pero galit na galit to the point na parang gusto niya saktanin, gusto niya sugurin, gusto niya saktan ang kanyang kapatid. Ganun ang nararamdaman. Ito ang feeling mga kapatid ng elder brother. Mayroong bitterness sa kanyang puso. Baka isa pa ngayong umaga mga kapatid na ganito rin. Unforgiving spirit. Bitter siya mga kapatid. Hindi siya masaya. Sa halip na excited siya, happy siya, sapagkat ang kanyang kapatid nagmatagal nang nawala, ay nakita mo rin. Di ba dapat kung magkapatid kayo, dalawa, lalo na sabi ng Bible, dalawa lang sila. Are you listening? Dalawa lang sila magkapatid. Di ba dapat kung dalawa lang kayo, dapat close kayo? Di ba dapat kung dalawa lang kayo, dapat mga kapatid, nagmamahalan kayo? Kasi dalawa lang eh, wala nang ibang kapatid. Siguro kung ikaw kapatid na matino, nawala yung kapatid mo. Sa normal mong kapatid, sa normal mo na isip, dapat malungkot ka. Dapat may longing ka. Dapat bothered ka. Kung yung pet nga, aso mo, may pet ka, pusa man yan, or anything na igawa mong pet na naging close na sa'yo, di ba hinahanap pa natin pag nawala? Mr. Harding, yung ating kinain na kambing last Sunday, parang nanyang anak yun. Sabi niya, Pastor, kung kinatay yun, ayaw ko lumapit, ayaw ko makarinig na kinakatay nila kasi nasasaktan ako. Umiyak siya. Kasi napamahal na sa kanya yung kambing. Na every time na i-ano niya yung kambing, mga kapatid, meron na silang banding, na-develop na yung banding nila. Kambing yung mga kapatid. Hayop yun. Ito tao. Amen? Kapatid mo. Di ka ba dapat din masaya na nakita mo muli ang kapatid mo? Di ba dapat feeling mo, excited ka? Siguro i-embrace mo. Siguro i-hug mo. Salamat. Kaya nakita kita muli kapatid. Pero tingnan niyo po ang kanyang sarili. Hindi siya happy. Bakit ba? Kasi meron po siyang natawag na bitterness. Bitterness.
warning sa Bible sa atin? Hebrews 12:15. Hebrews chapter 12, verse number 15. Hebrews chapter number 12. Hebrews number 12, verse 15. Basahin po natin. Verse 15, go. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Merong warning ang Bible, mga kapatid. Sabi ng Bible, lest any root of what? Bitterness springing up and trouble you. Hindi lang po binanggit sa Bible bitterness, but tinatawag yung root of bitterness. Mas ito yung pinakadelikado sa buhay natin na meron tayong root of bitterness. Kasi nakaugat na. Hindi na basta-basta maalis. Hindi basta-basta matanggal. Kasi nakaugat na. Nakapenetrate na po sa ilalim, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat many years, hinayaan natin yung bitterness na lumago. Hinayaan natin yung bitterness, mga kapatid, na makapenetrate. At kapag ang bitterness ay mature na, ang bitterness, kapatid, ay malaki na at matagal na, hindi po dali-dali ma-approach sa ating puso. Kaya sabi ng Bible, hindi natin hahayaan na magkaroon ng ugat ang bitterness. I don't know about you, baka may somebody ka na until now, bitter ka. Possible sa Kristiyano, mga kapatid, gaglim kang ligtas, gaglim kang Christian, and yet may bitterness sa puso mo. Possible na simba ka, pero may bitterness sa puso mo. And that is why, hindi mo ma-enjoy ang iyong buhay until, mga kapatid, natanggalin yung root of bitterness sa puso mo. It could be bitter ka sa somebody. It could be bitter ka sa ugangan mo, sa husband mo, sa asawa mo, or it could be magiging bitter ka sa mga anak mo, or it could be bitter ka sa ibang tao. That is possible. And I will tell you, anybody, any person who may bitterness sa puso will never and never experience joy in his life. Kahit kung ano mo kapilit bang kapatid, maging masaya, but every time maisip mo yan, every time makita mo siya, sapagkat may bitterness sa puso mo, it will always and always, mga kapatid, babalik at babalik sa iyo mo. Until you let it go, until you let it surrender to the Lord, and until, mga kapatid, isuko mo, isubmit mo, Panginoon, alisin mo ang bitterness sa puso mo, kapatid, you will never enjoy your life. Are you listening? Or maybe member ka, tapos galit ka sa pastor mo. That is possible. Kasi para sa iyo, ang preaching, para sa iyo. Hindi mo matanggap ang correction, para sa iyo. That is possible. Pag wala tayong deep sa spirit, magiging critical tayo. Sa halip na blessing ang preaching sa atin, gina-consider natin na gina-personal natin ang preaching. Are you listening? Meron tayong ugali, mga kapatid, na prodigal. Rebellious and stubborn. At isa sa mga delikado, mga kapatid, na aspeto ng buhay Kristiyano, yung magkaroon tayo ng bitterness. Kaya sabi ng Bible,
There is no peace in his mind. There is the joy in his life. What else ating makita? Bakit prodigal son ang elder? Hindi lamang yung younger brother ang prodigal son. Bakit nagiging prodigal son din ang elder brother? First, because of unforgiving spirit. Number two, he was insecure. He was insecure. Bakit? In what aspect siya nagiging insecure? Tingnan niyo po, balik tayo dito sa Luke chapter 15. Balik tayo sa ating text. Verse 30, but as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Dito po, sinumbatan niya ang kanyang tatay. Sabi niya, mas mabuti pa itong anak mo na naglakwatsa, mas mabuti pa itong anak mo na ginasta ang kanyang ang ari-arian mo sa walang kwenta, ginasta ang pira niya sa mga babae o harlots, mga prostitute na babae. Inubos niya ang pira, sabi niya, which had devoured thy living with harlots. Thou hast killed for him the fatted calf. Mas pinamulan mo pa yung anak na nag-rebelde, nag-ubos, naglustay ng pera mo sa mga babae walang kwenta. Sabi ng elder son. Ano makita natin dito? Insecure. Bakit insecure? Bakit siya hindi happy? Bakit siya bitter? Bakit siya unforgiving sa kanyang kapatid? Kasi itong elder brother, nag-isip siya na baka itong pagbalik ng kanyang kapatid, kukuha naman ng pera sa kanyang ama. Or maybe, ang kanyang share na naiwan, baka kunin naman ng kanyang kapatid. So yun yung isip niya, na baka pati yung party niya ay someday makuha pa ng kanyang kapatid. Kasi naubos na nga yung party ng kapatid. So baka, sabi niya, yung aking share, yun naman ay ibibigay ng tatay. Baka mabawasan yung aking share at ibigay naman sa aking isang kapatid. So sa madaling sabi, ang isip ng mga kapatid ng elder son, nagiging kompetensya niya ang kanyang kapatid. Ang kanyang isip mga kapatid, is that ang pag-uwi ng anak ay material things ang kanyang pakay. Kasi nakakita na ba kayong tao insecure? Hindi lang materially, may mga tao insecure sa itsura. Hindi na matanggap yung itsura nila. Kaya yung kung ano-ano na lang nilalagay sa sarili. Kahit delikado, di ba nakita yun? Ang tao gagasto milyon-milyon para i-improve ang sarili. Ang ilong, i-improve. Ang kilay, i-improve. Ang lips, yung iba, binabawasan. Yung iba, pinadagdagan. Yung iba, nag-undergo ng mga surgery. Gusto nila yung magnificent. Gusto nila magkaroon ng cheekbone katulad kay Angelina Jolie. Kasi sexy daw pag meron ng cheekbone. Yung may mga lalaki naman, ang kanilang type naman, si John Travolta. Yung merong, ano tawag doon? Yung chin ba? Yung nahati yung chin, ano tawag doon? Divided chin? O yung merong may kanal dito?
May isang tao doon sa Surigao, naka 20 times na nagparitukin ang kanyang katawan. 20 times. Baka dito sa inyo, may gusto maging katulad ni Sanderford. Ano nangyari kay Sanderford? Imbes matino ng itsura niya, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay hindi dapat insecure. Ang ating joy, pag hindi nakapapaloob, hindi nakabase sa material, na mga bagay sa itsura, sa pera, sa posisyon, sa connection, no. Our security is in the Lord. Kahit sabihin natin, ikaw na yung pinakamaganda, ikaw na yung pinakagwapo, ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung pinakasikat, yes! Pero kapatid, pag wala kang relasyon kay Kristo, sayang yun. Walang kwenta yun. At lahat na bagay yung temporary lang. Gaano ka magkagwapo ngayon, gaano ka kaputi ngayon, time will come, pupupas yun. Kung yun ang basihan ng joy mo, yun ang basihan ng excitement mo, yun ang basihan, kapatid, ng motivation mo, I will tell you that is temporal. Pag tumanda ka, papangit ka rin. Pag tumanda ka, kukulubot ka pa rin. At mapapagod ka lang na-improve sa sarili mo. Pag di mo kayang tanggapin ang itsura. Mapipresyo ka araw-araw. Magtingin ka sa TV, magtingin ka sa social media. Ganito gusto kong itsura. Kasi ka pili ng parcel ngayon. Eh gusto mo yung pwede sa dating mga kapatid, basta natural lang. Pero may point, kung ikaw, to the point na magpa-opera ka para i-improve ang sarili mo, magasto ka ng milyon-milyon para i-improve ang sarili mo, that is wrong. Are you listening? Ang Kristiyano, mga kapatid, ang ating security nasa Panginoon. First Timothy chapter 6 verse 17. First Timothy chapter 6 verse 17. Basahin natin. First Timothy 6:17. When you read, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but where in the living God, amen, who giveth us richly all things to enjoy. Dito po, mga kapatid, i-warningan po ni Apostle Paul si Timothy. Timothy, i-warn mo yung mga members mo na mayayaman. Huwag silang maging mayabang. Huwag silang maging kampante. Huwag silang magpataas. Sapagkat sabi ng Bible, that they be not rich in this world. Charge them that are rich in this world, that they be not be high-minded. Yan ang warning. Huwag silang magpataas. Huwag silang mag-isip na kung sino na sila. Huwag silang mag-isip na untouchable na sila. Huwag silang mag-isip na lagi silang nandito. Yun ang warning niya, Apostle Paul. Sapagkat anong sabi niya? That they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Anong tawag ni Paul sa earthly riches? Uncertain riches. Are you listening? Uncertain. Ibig sabihin, pwedeng andito ngayon sa'yo, pwedeng andyan sa'yo, pero bukas pwedeng mawala yan sa'yo. Kaya uncertain, pwedeng mabahaan, pwedeng masunugan, pwedeng nakawan, pwedeng kang puno-puno. Hello? The same way sa atin, mga kapatid. Kaya huwag natin ilagak ang ating security sa mga bagay na ito. Huwag tayo
Kaya kung di man tayo mayaman ngayon, magpasalamat tayo. Kasi pag naampunan ka ng malita, o sige, nagkaroon ka ng malita, pero ang katapat naman, tulong ka naman. Tignan nyo, may nakasenador na ngayon mga kapatid, hindi na makatulong. Naghihintay na yung warrant of arrest. May mga senador ngayon na hindi nadadala. Ilang bisis na nakulong. Graft and corruption na involved sa plunder. Pag sinabing plunder, ang kaso mo para pag-plunder, hindi bababa sa 150 million ang ninakaw mo na pera. Plunder ang kaso doon. Graft and corruption, 150 million below, graft and corruption. 150 million above, plunder ang case. 200 million, 300 million, 900 million, plunder. And don't you know, plunder is non-dealable case. Hindi pwedeng mapiyansa. Parang murder. Walang piyansang nirekomenda. Kaya mga kapatid, wala tayong pangarap ng milyones. Praise God, kung makambunan tayo, i-allow ng Panginoon magkaroon tayo 1 million, praise the Lord. Pero kung magkaroon ka man lang ng opportunity magkaroon ng million, masira ang buhay mo, masira ang pangalan mo, better wag na lang. Na mapahamak pa ang buhay mo. Mga kapatid. Huwag natin ilagak ang ating security. Huwag tayo masyado mga kapatid sa mga material na bagay. Magpadala naman sa mga material na bagay. Nasabi ni Paul that they be not high-minded. Bakit po? Sapagkat nature ng tao, pag magkaroon kunti, maging high-minded. Kunti lang, kunti angat lang, akala mo sino na. Nagbago na ang ugali, nagbago na ang pagkikitungo niya sa ibang tao. Kaya alam ni Paul na ang tendency sa tao maging high-minded, kaya i-caution tayo. I-warn tayo dito that they should not be high-minded kasi mga kapatid, ang tendency ng tao maging proud sa sarili. Look at the elder son. Sana kanyang security doon sa material things. That's why tinawag siyang prodigal son. Not only unforgiving siya, bitter siya, insecure siya, what else? Ano pa makita natin sa prodigal son attitude? Let's go back again to our text. Luke chapter number 15. Luke chapter 15. Verse 29. Verse 29. Look at verse 29. And he answering said to his father, Lo, this many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment. And yet thou never gavest me a kid. Ang kid po dyan mga kapatid, batang kambing, batang tupa o tupa. Lalaking tupa. Hindi po bata yan ha. Give this me a kid. Anong gawin niya? That I might make merry with my friends. Alright? Anong pangatlo mga kapatid? The characteristic nitong elder brother. Not only he was unforgiving, not only he was insecure, but also the third one, he was self-righteous. Are you listening? He was self-righteous. Inisip niya na mas deserve niya mga kapatid kaysa kapatid na isa. Sabi niya, Tay, paano ito? Yung anak mo na nagustay, yung anak mo na paliwara, yung anak mo na nagasto sa lahat na kanyang ari-arian. Nung umuwi, nagkatay ka, nag-party ka para sa kanya. Pero ako, nagtagal ko sa iyo, okay? Walang lahat ng utos mo, hindi ko sinuway. At naging faithful ako sa iyo, pero never ka man lang nagbigay sa akin o nag-offer man lang ng isang tupa para man lang ako po ay makapag-enjoy, makapag-party din kasama yung aking mga kaibigan.
lagi samantala, itong anak mo na isa, na bulaksak, itong anak mo na gustay ng pera, itong anak mo na rebellious, itong anak mo na stubborn, nung umuwi, nagparty ka pa sa kanila. Parang pinamukha niya sa tatay niya, mga kapatid, na mali yung ginawa ng tatay niya. If meron ng tao na deserve, lagyan o bigyan ng party, dapat siya, hindi yung kapatid. Ay, listen. Yun yung tono ng istorya ng elder brother. Ibig sabihin, mga kapatid, naglilingkod pala siya sa tatay niya. Yes, naging matapat siya. Yes, faithful siya. Yes, obedient siya. Pero ang puso niya is not right with his father. Sumusunod lang siya, mga kapatid, out of pressure. But he did not do it willingly and joyfully. Nung umuwi na ang kanyang anak, ay ang kanyang kapatid, na-reveal na ang totoong kondisyon ng kanyang puso. Kaya hindi para kambandi, mga kapatid, na andyan, ay enough na. He was with his father, but his heart is far from his father. Nakatira siya, isang bahay sila, pero ang puso niya malayo sa kanyang tatay. Amen. Ibig sabihin, possible ba kapatid, nagsisimba ka, pero malayo ka sa Diyos? Possible ba kapatid, umaawit ka, nasa choir ka? Possible ba kapatid, but your heart is not right with God? It is possible ba kapatid, meron kang ministry, but your heart is far from God? Hindi guarantee na nagsisimba ka, hindi guarantee na nagsusong offering ka, hindi guarantee na ministry ka. Your heart is right automatically with God. So this will serve as warning. Suriin natin ating puso. Baka katulad na tayo sa elder son. Andiyan sa bahay, sumusunod sa tatay, hindi nagre-rebelde, pero rebellious ang kanyang puso. Not in action, but his heart is rebellious and stubborn. No compassion, no joy sa kanyang tatay at sa kanyang kapatid. Possible. Nakita mo talagang the moment umalis ang kanyang kapatid, wala siyang care. Di ba dapat nakita niya ang kanyang tatay, mga kapatid, so many years, maybe years na wala ang kanyang kapatid. And I do believe ang kanyang kapatid, ang kanyang tatay, nakita niya struggle. Nung umalis ang kanyang kapatid, nalungkot yung tatay, maybe walang ganang kumain yung tatay, the moment umalis yung kanyang anak, maybe walang masyadong tulong ang kanyang tatay for so many years. Nakita niya yung struggle ng kanyang tatay. But never mo makita sa Bible na itong elder brother nag-effort pa na kung nagsabi, tay, huwag ka mag-alala tayo, hanapin mo yung kapatid mo. Don't worry tayo, time will come, babalik din yun. Maybe, ano lang sa tayo sa kanyang decision, but don't worry tayo, babalik din yun. I know, babalik din yung ating kapatid. O maybe nag-effort siya na, tayo, hanapin ko. Hanapin ko yung aking younger brother. At tayo, ipapromise ko, na pagbalik ko tayo, kasama ko na ang aking kapatid. Maybe I think that should be the right attitude. Sa isang kapatid, concern ka sa kapatid mo. At not only sa kapatid mo, concern ka rin sa emosyon ng tatay mo. Maybe patay na ang nanay nila. Because the Bible never mention na may nanay sila. It could be patay na ang nanay nila. Kaya ang na-mention, tatay ka lang. Maybe ang tatay nila, ang tumatay yung nanay at tatay sa tahanan nila. Tatay na rin ang nagpalaki sa kanila. So yung attachment nila mga kapatid sa pamilya is very strong. Pero look at this elder son, kung gano'n siya ka-selfish. Instead na happy siya makita ang kanyang kapatid, nagkawi ang kanyang kapatid, nagiging ghetto siya. Self-righteous. Ito yung pinakadelikado mga kapatid, yung attitude na isip natin mas deserve tayo. Isip natin na mas better tayo.
You can be close to God and still have a distant heart. The older brother was always at home. He worked in the fields. He obeyed the rules. He appeared faithful. Yet when his brother returned and his father celebrated, his true heart was revealed. The older brother became angry and refused to do it. Kita mo, ayaw niyang pumasok sa loob ng bahay. Mga kapatid, self-righteous. May mga tao na gano'n ang thinking, gano'n ang mindset. Mas mabuti ako kaysa tao na yan. Mas deserve ako kaysa kanya. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa mindset na yun. Many people sit in the church every week, serve faithfully, and know religious language, yet their hearts can become distant from God. Physical proximity to spiritual things does not automatically create intimacy with God. That is true, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, physically malapit ka sa mga spiritual things, automatically mag-create ng intimacy with God. The older brother knew the father's house, but did not know the father's heart. What's the application? We can perform religious duties without enjoying a relationship with God. We can do doctrine without knowing grace. We can serve God without loving what God loves. Baka routine na lang ating papunta ng simbahan. But inwardly, sa inner natin mga kapatid, wala yung real essence ng ating pag-worship sa Panginoon. Wala yung joy sa pag-worship natin. Simply because that is self-righteousness. And self-righteousness can be as dangerous as open sin. The younger brother's sin was obvious. The older brother's sin was hidden. When he spoke to his father, he revealed a spirit of pride. Ano sabi niya? All these years, I've been saving for you. For all these years, I'm working with you. For all these years, I'm serving you. But notice his attitude, mga kapatid. He did not see himself as a son, enjoying his father's love. He saw himself as a servant earning favor. Yun yung masakit. These are the three characteristics of the prodigal son. The elder son. Yes, very obvious yung younger son, naglayas, naglustay ng pera. Hindi siya naglayas, mga kapatid, pero meron siyang rebellious heart. At mas delikado po yun. Now, final thoughts, mga kapatid. What's moral lesson na kuha natin sa younger son? I go to the younger son first. Anong moral lesson natin? Doon sa younger son. First thing is that there's no advantage in disobeying our parents. Amen? Ano ang moral lesson sa younger son? Naglayas siya, inopos yung pera, but at the end of the day, anong hindi niya? Gumanda ang buhay niya? Pumuti ang buhay niya? No! At the end of the day, siya ang na-disadvantage. At the end of the day, siya pa rin ang nagdusa. At the end of the day, mga kapatid, siya pa rin ang taginig. Kaya moral lesson, every time na tayo po'y mag-rebelde, or every time na magagawa tayo ng desisyon natin, make sure tama ang ating desisyon. Make sure hindi tayo magkamali sa ating desisyon. Kasi always nasa huli ang pagsisisi. The Bible says, Proverbs 12:14, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. There is a way that seemeth right unto a man. Mayroong daan na sa tingin natin, kapatid, feel natin tama. Pero sabi ng Bible, but the end thereof are the ways of death. Ilang tao na nag-isip sa kanilang desisyon, nagawa ng desisyon, na akala nila tama, akala nila mabuti, but ang hindi ng buhay nila. Look at Lot. Look at Samson. Ano nangyari sa kanya? Look at David. Look at King Solomon. Ano nangyari sa buhay nila? Because
impulse, mga kapatid, ang nag-motivate sa kanila. They were driven by impulse. Kaya mga young people, kung kayo po'y payuhan ng iyong mga magulang, you better listen. Makinig. Kung anong advice sa inyo, you better listen. Kasi yung mga advices sa inyo, yung mga payo sa inyo, yung mga warning sa inyo, walang ibang makabenefit yan, kundi kayo din. Sometimes kayo masyadong impulsive, akala ninyo mas marunong kayo, akala ninyo tama ang inyong desisyon. But listen, yung nag-advise sa inyo, mas experience yung convert sa inyo. Ang young people, nakabase sa decision sa emosyon. Ang tatay, ang mga matanda, ang magulang, nag-advise sa iyo based sa kanilang experience. Kaya you better base sa parents kasi inyo. Let's go mga kapatid to the older brother. Anong moral lesson? To the younger son, there's no advantage in disobeying our parents. Number 2, sa older brother. Are you still listening? Number 2, resentment will forfeit you to enjoy your life. Resentment will forfeit your joy to enjoy life. Ano yung resentment? Resentment means ill feeling. Ill feeling, masama na pakikiramdam. Mabigat na pakikiramdam. Ito yung na-feel na older brother, resentment. Meron siyang resentment. Kabigatan sa puso. Hindi siya masaya. Hindi niya na-enjoy yung party. Bakit po? Kasi meron siyang resentment. Meron siyang rebellious attitude. Submissive attitude. Kapatid, pag meron tayong resentment sa ating puso, I tell you, hindi mo talaga ma-enjoy yung buhay. At wala kang peace of mind pag magkaroon tayo ng resentment. That's moral lesson, magmula natin sa older brother. And never in the Bible, makita natin, sabi ng tatay, nung dumating yung anak, elder, yung panganay na anak niya, hindi siya pumasok. So ginawa ng tatay, lumabas yung tatay, kinausap yung anak. Sabi ng tatay, anak, lahat na ating ari-arian, pagmamay-ari ay sayo na. Sabi niya, subalit ngayon, hayaan natin mag-enjoy natin. Enjoy natin ang araw na ito. Sapagkat ang iyong kapatid nakauwi ng buhay. Ang iyong kapatid na nawala, nakita ko na. Ang iyong kapatid na namatay na, ibig sabihin na nawala, nakauwi. Sabi niya, let us be merry. And nowhere to be found in the Bible, mga kapatid, na after kinausap ng tatay ang kanyang elder son, pumasok sa bahay. Wala kang record natin makita na pumasok ang elder son pagkatapos ang kinausap ng tatay. Ibig sabihin, nandun pa yung resentment. Kahit meron ng assurance yung tatay, anak, hayaan mo na natin yan. Ipagpaliban mo na natin yan. Importante na kauwi ng safe ang iyong kapatid. Importante na kita natin yung kapatid at i-enjoy natin ang araw na ito. Pero makita natin, walang response ang inverse. And that is resentment. That is resentment. At kapag meron tayong attitude na mag-resent mga kapatid, I tell you, we will never enjoy our Christian life. Let's go to the father. What is the moral lesson of kita natin sa tatay? Moral lesson is that he value relationship more than material things. Amen? He value relationship more than material things. Nung umuwi yung kanyang younger son, at sabi ng younger son, tay, ako pinagkasama sa langit at sa iyo, ako mo na kung ituring na yung anak, kundi ituring mo na lang ako na yung kapatid. Yung katulong. Pero sabi ng tatay, nakita mo kapatid, never niya sinumbatan ng kanyang anak. Hindi mo makita sa tatay mga kapatid na sinabi niya, bakit ka pa nagpakita? Bakit ka pa
mas importante sa kanya, mga kapatid, na nakauwi yung tatay niya, ay yung anak niya, kaysa anumang nawalan na material na bagay na ginasta ng kanyang anak. Relationship and life is more important than material things. Hello? Meron ba tayong ganong attitude? Siguro in human mind, kapag ikaw yung tatay, sa normal ba? Na nakita mo yung anak, winaldas yung pera, na dapat intended sa future niya, intended kung dapat pwede niya sana i-invest, para someday, pag nawala yung tatay, pwede siyang mabuhay. Pero, ginasta niya sa barkada, sa mga walang kwentang bagay. Normally, in human mind, human nature, galit yung tatay. Siguro kung ikaw din yun, galit ka. O bakit? Ha? After all these years, ngayon ka nagpakita. Nagpakita ka pa ngayon. O anong purpose mo? Bakit ka pa umuwi? Maybe ganun yung actuation. Maybe ganun yung scenario. Pero look at, tingnan yung tatay. Nung malayo pa, tinignan niya yung kanyang anak. Tapos nung nakita niya ang kanyang anak, malapit ang kanyang anak, siya po'y tumakbo. Tapos, kanya pong niyakap. Pagkatapos, hinalikan niya ang kanyang anak. Wow. At never nakarinig yung anak na sinumbatan siya, not even a single word. Hello? The fathers loved both sons. One of the most beautiful details in the story is that the father went out to both sons. He ran to the younger son, returning from rebellion. He also came out to plead with the older son, trapped in self-righteousness. The father's love reached both forms of lostness. God seeks the openly broken, the secretly proud, the rebellious, the religious. The father did not reject the older brother. He invited him into the celebration. My son, you are always with me, and everything I have is yours. The invitation was not merely to attend a party, but to share the father's joy. Kapatid, this morning, let me remind you, the parable ends without telling us whether the older brother entered the feast. But the story leaves the decision with us, where we remain outside, holding onto the pride, comparison, and resentment. Or will we enter the Father's celebration of grace? The younger son teaches us that no sinner is too far gone to return. Amen? The older son teaches us that no religious person is too close to God to need repentance. Both were lost, both sons were loved, and the father was seeking both. Mga kapatid. Kaya what a blessing itong tatay na ito, walang favoritism. Nung dumating ang kanyang anak, younger son, i-welcome niya. At the same way, mga kapatid, ang kanyang nag-resent na anak, nag-plead pa rin siya. A real father, mga kapatid, knows how to treat his son well without favoritism. This morning, challenge natin, where are you today? Are you the younger son or the elder son? Na mag-refuse kang pumasok, makipag-celebrate, makipag-enjoy doon sa party, or maybe nanatili ka sa self-pride and resentment. Today, mga kapatid, this is a picture and this is a solemn warning sa ating lahat na pwede tayong attender sa isang church, but our heart is far from God. Pwede tayo maging regular goer, church goer, but our heart is not right with God. So this morning, we need to check our heart. We need to re-evaluate our heart. Baka meron tayong unforgiving and root of bitterness. Baka meron tayong insecure spirit. Or maybe, meron tayong self-righteousness. But then, let me read
Ephesians 4:32. Let us close with this verse. I invite everyone to please read with me. Ephesians 4, verse number 32. Ephesians chapter 4, verse 32. Chapter 4, verse 32. Let's read all together. Ready? Read. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. What's the reason? Even as God, for Christ's sake, forgiving you. Amen? May tatlong bagay na iutos sa atin si Apostle Paul. Number one, we need to be kind one to another. Will you be considered a kind person? Are you kind to other person? Pag nagsalita yung ibang tao, pag nagbitaw sila ng salita na na-offend ka, kaya mo bang magpatawad? Kaya mo bang palampasin yung salita? Di ka ba nagtatanim ng galit? What else? Ano sabi? Be kind one to another and what's next? Tender-hearted. Pag sinabing tender-hearted, hindi ka daling daw offend. Amen? Tender-hearted. Kaya mong palampasin ang story. Kaya mo kahit nasasaktan ka na, hindi ka nag-retaliate. Hindi ang ano mo na, peaceful ka. Gusto mo kaagad makabalos. Hindi ganun ang spirit of God. Hindi ganun ang spirit person. But tender-hearted. And the third one, ano sabi ni Paul? Tender-hearted and forgiving one another. I do not know, Christian, sa puso mo ngayon. Anong status ng puso mo? I do not know kung may experience ka na nasaktan ka, na-offend ka, nalamangan ka, na-agrabyado ka, paano mo gihandle yung mga bagay na yun? But I hope and pray, like katulad ni Apostle Paul, na dapat tayong lahat, we need to be kind one to another. We need to be tender-hearted one another. And above all that, let us be forgiving one another. Bakit ba ang dahilan? For Christ's sake, have forgiven them. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganoon din dapat tayo magpatawad. Sinong pattern natin? Sinong role model? Is the Lord Jesus Christ. Kung meron mang tao na dapat nag-resent, meron mang tao dapat nagalit, meron mang tao dapat mag-retaliate, walang iba, ating Panginoon. But don't you know, in the cross, He said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Kasi ang ating Panginoon nasa cross na nagdusa, pinahirapan, humingi ng tubig, binigyan ng suka. Tinanggalan ng damit. Sinipat ang kanyang tagiliran. Pero sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginawa. Do you think di nila alam ang kanilang ginawa? Yes, of course, alam nila. Pero ang ating Panginoon, yung kanyang forgiving spirit. Christians challenge ating umaga, yes, bilang tao, marami tayong basis na offend, nasaktan. Pero, ang Bible still our final authority. Dapat maging tender-hearted tayo. Huwag natin tularan ang elder son. Nagkaroon siya ng resentment. Nagtanim siya ng galit. At kapatid, ang masakit, nagtanim siya ng galit, hindi sa ibang tao, mismo sa kanyang kapatid. Ngayong umaga, I do not know ano ang puso mo ngayong umaga. Pero sana magsuri tayo, kapatid. Baka may bigat sa puso mo na, until na dinadala mo na. Gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos, manatili yan sa puso mo. Gusto ng Panginoon, isurrender mo yan. Gusto ng Diyos, itakwil mo yan. Gusto ng Diyos, bitawan mo yan, kapatid. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan. Ma-enjoy mo ang buhay mo. At yun ang tanging paraan, pagkaroon ka ng peace of mind.
experience joy in your life. The secret is to have a forgiving spirit. Kind one to another, tender-hearted, and forgiving one another. Alam ko mahirap, hindi madali. Tao tayo, nasasaktan, may feeling. Pero kapatid, ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas na magawa po natin. Amen? Every head bow, every eye closed, tayo tumayo. Maraming Diyos, Panginoon. Maraming salamat po ngayong umaga sa mensahe pinaabot niyo sa amin. Patungkol Ama sa elder son. Yes, dapat common yung younger son, nag-rebel din, naglayas, naglustay ng tira ng kanyang ama. Samantala itong isang Panginoon ay hindi ba naglayas, pero meron siyang rebellious spirit. Physically, andyan siya sa kanyang ama. Physically, kasama niya ang kanyang ama, but emotionally, hindi niya kasama ang kanyang ama. Malayo ang kanyang puso. Meron siyang resentment. Meron siyang self-righteousness. Merong pride sa kanyang puso. Kinain siya ng galit sa kanyang puso. At the same way, Panginoon, hindi namin ma-enjoy ang aming Christian life kung katulad kami sa elder son. Ay, Father in heaven, today, this morning, gamitin niyo po, Lord, ang mensahe na mag-evaluate sa aming sarili. Gamitin niyo po, Lord, ang message na ito na magkaroon kami ng personal assessment. Maybe hindi namin alam, o maybe hindi kami aware, but little by little, Panginoong Diyos, nagsisimba kami, but we are not enjoying our Christian life. Maybe nagiging critical na kami. Maybe niisip namin na may personal kami. Hindi na kami na-bless sa mensahe, simple. Ang resentment ng Panginoon, meron ng resentment sa aming puso. That's why today, help us, Lord, na mag-evaluate sa aming puso, aming sarili. Tingnan namin baka meron kaming resentment. Meron kaming galit, meron kaming bitterness sa aming puso, Panginoon. Na hindi kami aware, pero Lord, andyan sa amin. May kagalit kami, may tao kami, Lord, na ayaw namin makita, ayaw namin makausap. Na every time makita namin siya, ang kanyang mali ang aming naalala. O Diyos, ngayong umaga po, tulungan niyo po kami. Yes po, Lord, tao kami, normal sa amin nasasaktan, normal sa amin, Lord, nakabyado, normal sa amin, Panginoon, makapit po ng sakit. Pero salamat, Panginoon, na ikaw ang aming halimbawa. Sinaktan ka, binastos ka, nilapastangan ka, pero ang lahat na bagay na ito, Panginoon, tiniis mo para sa aming kaligtasan. Hindi ka nagbitaw ng masamang salita. Opening that is wrong. Like a sheep to his ear. That's my Lord, ngayong umaga. Please, instead, Lord, of bitterness, instead of being insecure, instead of being self-righteous, please, Lord, replace it. Replace it with a kind heart. Replace it, Lord, with a tender-hearted spirit. And most of all, please give us, Lord, a forgiving spirit this morning. Help us, O God. Ayaw namin maglingkod na may sakit kami sa puso. Ayaw namin, Lord, nagsisimba kami. Naglilingkod kami sa inyo, pero ang aming puso ay bleeding. May bigat kami sa puso, Lord, aming binadala. Kaya ngayong umaga, Panginoon, I pray sa bawat isang po sa amin, wala pong maitago namin sa inyong harapan. Lahat na bagay ay nakikita niyo at nalalaman. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami na makaya namin ito at nalabanan namin, Panginoon. Willing namin i-let go anumang bagay na yun. Sino man yan? Upang, Panginoon, ma-enjoy namin ang aming buhay, ma-enjoy namin ang aming Christian life. Bago tayo, kapatid, umalis sa damang ito, narinig natin ang mensahe
narinig natin, no, kapatid, ang paalala about the elder son. I know not kung sa puso mo ngayong umaga, but maybe ilang area sa mensahe natin ngayon makarelate ka. At hindi mo masabi, ako pastor, may mga bagay ako na naintindihan at nakarelate ako sa mensahe. That is why, Pastor, please pray for me. Yes, naintindihan natin mga kapatid. Tao tayo, may feeling tayo, normal po sa atin. Pero hindi po normal na habang buhay, magkimkim tayo ng galit. Huwag natin tularan ang elder son na sa halip, happy siya na nakita ang kanyang kapatid. Happy siya na kauwi ang kanyang kapatid ay hindi po siya masaya. Sa halip ay galit po siya. Kapatid, huwag natin pairalin ang ating galit. Huwag natin pairalin ang anumang sama ng loob sa ating puso. Piliin natin ang tender-hearted. Piliin natin ang pagiging kind. Piliin natin ang pagiging peaceful. That's the only way na ma-enjoy natin ang ating buhay. I do not know sa puso mo, but maybe this morning may bitterness ka. It could be sa partner mo, sa parents mo, sa anak mo, o sa sino mang tao. Pero nais ng Diyos kapatid ngayong umaga, mamuhay tayo na may joy. Mamuhay tayo with love. Mamuhay tayo with tender-hearted. Thank the Lord for His grace na ibigay niyo po sa atin kung hiling tayo magpakumbaba sa ating sarili. Ngayong umaga, pwede ka magpapalapit sa altar at mag-pray. Pastor, please pray for me. I know na sa mensahe na nakarelate ako, I know sa mensahe may punto pa rin, Pastor, na nakarelate ako. Pastor, please pray for me. Kayo come to the altar and pray. Let's come, be honest. Mga kapatid, there's nothing wrong na kumapit tayo sa altar. It's better to go to the altar than manatili tayo sa ating upuhan, mga kapatid, na may nagdala sa ating sarili. Be honest to God. I come to the altar and pray, Pastor, please pray for me. Amen. It's a blessing. It's a great blessing to be able to come to the Lord and to present ourselves. Huwag ka manatili sa upuhan mo. Why don't you come to the altar and kneel down and pray to God? And there is help in the altar. There is relief in the altar. There is blessing coming to the altar. Amen. Panginoon, salamat this morning. Salamat sapagkat hindi lamang ang aming opportunity ay limited sa pakikinig. But salamat, Lord, na maging in the altar call, may opportunity kami, Lord, malapit namin aming sarili. Yes, Lord, begin a tender heart. Sapagkat kung wala kaming tender heart, napakahirap, Panginoon, ang pagsambit sa amin. Wala kaming tender heart, di namin ma-enjoy ang mensahe. Wala kaming tender heart, nag-rebel din kami sa inyo. Kaya Lord, suriin niyo aming puso. Alisin niyo ang mga negative spirit sa aming sarili. And help us, Lord, na maging submissive kami sa inyo. And
kami niya maging katulong na lamang siya. So ganun din kami, Panginoon. Sana sa aming harapan, willing kami magpakumbaba. And that's the only thing, Lord, na meron kaming grace and favor. Sapagkat the Bible says, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Today, Lord God, salamat. Salamat sa mga brethren na pumunta sa altar, nagpakumbaba. Umamit kami, Panginoon, na may mga kailangan pa kami i-improve sa aming sarili. May mga bagay pa kami dapat namin i-surrender sa inyo. And thank you, Lord, for that attitude. Thank you for that spirit. You bless these people, Panginoon, na umamit sa altar. All of us, Lord, give us your grace. Thank you again. Thank you for the Word of God na aming narinig today. And with this preaching, with this sermon, will remind us, the Lord, it's not too late, and Lord, nothing is too far, na hindi ma-reach out, and nothing, Lord, is too hard, na hindi mapatawan ng Panginoon. Thank you for that illustration of the Father, His unconditional love for His Son, not just the younger son, but also for the elder son. Thank you, Father, and we give you back all glory, honor, and adoration. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Alright. At this time, balik natin, i-mention natin sa ating